Pagpatuloy ng palatuntunang CMN Pilipinas sa araw nito ng Martes, October 24. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Pag-aaralan naman ng pamahalaang Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos kung pwede na raw ba itong ma-invoke o magamit matapos naman ang ginawang pambubunggo ng China vessel sa mga bangka at barko ng Pilipinas na naging dahilan ng kolisyon sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs si Maria Teresita Daza sa isang press conference kahapon na ang commitment ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas ay magiging epektibo lamang kung meron bang arm attack sa public vessels ng ating bansa o kung pwede itong ma-activate din kapag ginamitan ng pambubunggo ang mga barko o eroplano ng Pilipinas. Sinabi nitong si Daza na ang aksyon ng China ay masyado ng mapangaso, agresibo, mapanganib at provocation na ginagawa nila sa Pilipinas. Pero pag-aaralan daw ng DFA kung ito ay katumbas na pwedeng ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Kasunod ng insidente, nagpahig ng pagsuportang mga ambasador ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, partikular ang Japan, Australia, European Union, maging ang United Kingdom at Canada. Samantala, nagpahayag din ng kanilang statement ang bansang Estados Unidos at muling kanilang nire-reaffirm, binabanggit ang kanilang pananagutan at sinumpaan sa treaty na ipagtatanggol ang Pilipinas at susuportahan ng mga Pilipino kasunod ng panghihimasok muli ng China sa West Philippine Sea. Nag-issue ng statement ang US State Department noong pangtanghali ng Linggo matapos malaman ng insidente sa West Philippine Sea na binunggo ng barko ng China ang barko ng Pilipinas. Sinabi ng Estados Unidos na sila'y nananawagan sa mapanganib at labag sa batas na ginagawa ng China by conducting dangerous maneuvers that cause collisions with Philippine resupply and Coast Guard ships. Ang People's Republic of China Coast Guard and Maritime Militia lumabag daw sa international law by intentionally interfering with the Philippine vessels' exercise of high seas freedom of navigation. Ang ginawa raw na ito ng China naglagay sa panganib sa buhay ng mga Filipino crew members at tila pinipigilan ng critically na kinakailangang supply na makarating sa mga service members na nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Sabi pa sa pahig ng Estados Unidos, ang pagpigil sa supply lines so this long-standing outpost ay pakikialam sa naaayon sa batas na Philippine Maritime Operations at ito raw ay sumisira sa regional stability. Sa nasabi ng statement na ikinagalit ng China, muling sinabi ng Estados Unidos na hindi nila tatalikuran, hindi rin nila tinalikuran ang US-Philippine Mutual Defense Treaty. Sa pagkasabing ito ay kinabibilangan ng anumang arm attacks sa Philippine Armed Forces, public vessels at anumang eroplano anywhere in South China Sea. Inihayag din ng Estados Unidos ng Ayungin Shoal ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kahit na inaangkin ng China ang buong South China Sea kasama ng West Philippine Sea, ang pag-angkin na ito ay ibinasura na ng International Arbitral Tribunal. 2016, lumabas ang resulta ng inilaban ng dating Pangulong si Benigno Aquino na idineklara ng International Tribunal na ang Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea at wala rang karapatan dito ang bansang China. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na ang kanyang administrasyon ay patuloy na maghahanap ng mga pamamaraan para maging isang world-class force ang sandatang lakas ng Pilipinas.
Minamadali umano ng pamahalaan na maitransform at maging moderno ang sandatang lakas ng Pilipinas para maging isang world-class force at nirerespeto ng mga counterparts at maging source ng national pride ng mga Pilipino. Binanggit ni Marcos ang pahayag na ito sa pagdiriwang ng 27th Non-Commissioned Officers Week at 54th founding anniversary ng Office of the Sergeant Major na pinamumunuan ni First Chief Master Sergeant Feliciano Lazo. Samantala, ay naman kay Philippine Red Cross Chairman Chief Executive Officer at dating Senador Richard Gordon sa kanyang statement kahapon siya nananawagan sa pamahalaan ng Pilipinas na manindigan at harapin ng China at protektahan ang territorial integrity ng Pilipinas. Inilabas ni Gordon ang statement kasunod ang pinakahuling blocking maneuver at pambubunggo ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ng isang pribadong bangka na narentahan ng sandatang lakas ng Pilipinas. Sabi ni Gordon, the Philippines must stand up to China and protect its territorial integrity. Dagdag pa ni Gordon, ang ginawang aksyon ng China ay katumbas ang crime of aggression sa ilalim ng Rome Statute of the International Criminal Court. Nanawagan din si Gordon sa gobyernong dagli ang palakasin ng military at ang Navy ng Pilipinas. Sinabi nitong si Gordon na ang ibang bansa gaya ng Indonesia at Argentina nanindigan laban sa China sa pamamagitan ng paghuli, pagpasabog at pagsunog sa mga nahuhuling Chinese fishing boats. Pero sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng dating Pangulong si Duterte, tila nilalambing pa ang mga Chinese na ito. Sabi nitong si Gordon, we must call a spade a spade. China is not just a bully. Isa raw itong agresor na naglalayong sakupin at maghari sa Asia-Pacific region at hindi ito kaibigan. Binigyang diin ni Gordon ang 2016 decision ng United Nations Convention on the Law of the Sea Arbitral Tribunal. Maliwanag ditong sinasabi ng Mischief Reef at ang Second Thomas Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at nasa continental shelf ng Pilipinas. Meron ng Pilipinas sa sovereign rights sa Ayungin Shoal dahil ito ay ating exclusive economic zone at dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan. Nanawagan din si Gordon sa gobyerno na gawing priority ang development ng ekonomiya ng bansa. Kasama ng pag-alis sa korupsyon, iminungkahi pa nitong ang Pilipinas ay dapat magkaroon na ng sariling steel mills para makapag-supply ng kinakailangan sa construction ng mga Coast Guard vessels. Asserting our sovereign rights over our exclusive economic zone will not happen overnight, sabi pa ni Gordon. Pero dapat pasimulan ito at wag nang tigilan hanggang sa maging matatag at nirerespeto na ang ating bansa. Samantala,